Hello guys. Yes po, kaka-start pa lang. Nag-aantay muna tayo ng kasama guys. Good evening guys, good evening. Testing lang natin tong pen natin. Yan, okay naman. Tuloy lang natin yung kanina guys. Nag-live ako kaninang 5. Tuloy lang natin. Finally, nag-live na ulit. Nag-live na po ako kanina. Share ko lang tong live guys. Ilang araw ka po nawala? Hindi po. Kada gabi po ako nagla-live. 2 beses nga po eh. Ayan, di ka lang po siguro updated. Ayan. So, sige. Medyo marami naman na tayo. Start na natin to. Bale, katuloy to nung kanina guys ha. Then, may isa pa tayong file pa. So, tapusin lang natin to. Then, mag-proceed tayo dun sa next na file. Bale, 2 file kasi. Katuloy to nung una. Sa mga nagbayad guys, sa mga nag-enroll, re-replyan ko kayo mamaya. True ba? Finalo pa naman kita para ma-notif ako. Ayun. Yun lang po. Hindi po siguro nag-notif. Pero nakailang live na tayo guys araw-araw. Kanina nga 2 beses tayo nag-live ngayong araw eh. Ayan. So pang 31 na live na natin ito sa TikTok, yung free. Based sa ano natin. Okay, so if total book sales were 2,000, how many fiction books were sold? Okay, so percentage kasi yung given guys. Yes, kakasimula pa lang. Percentage yung given ng genre, di ba? Genre ito tapos percentage ito.
Kapag given guys yung value niya na 2,000, ilan daw yung fiction? Tandaan niyo yung fiction guys ay 35%. So bali yung 2,000 i-multiply mo lang sa 35%. Ayan. So kahit 35 na lang muna yung isulat mo. Ayan. Ba't ganyan to? Ayan, magsulat ng maayos ah. Ayan. So 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 6. And then pag inad natin yan, 0, 0, 0, 0, 7. And then mag-move tayo ng dalawang beses kasi nga hindi tayo naglagay ng decimal. So that is 700. So letter C. Madali lang naman to. Ano tawag dito? Data interpretation. Ayan. So may next pa tayo guys. Same table rin naman. So ang tanong naman dito, what is the combined percentage of science and history book? Ayan. So base lang din guys sa table na given. Madali lang din naman. So science guys, ilan yung science? 15. Ilan yung history? 10. I-add mo lang yan. 10 plus 15. That is 25%. So letter B. Okay. Next guys. Ayan. So analytical ability naman tayo. Ana is taller than Bea. Bea is taller than Carla. Who is the shortest? So kapag nirank natin sila from tallest to shortest, Ana is taller than Bea. Kung si Bea andito, mas matangkad si Ana. Bea is taller than Carla. So nasa baba naman si Carla. So ABC guys yung ano natin, no? Yung pagkakasunod-sunod. So ang shortest dyan guys ay si Carla. So letter C. Okay, next. Ana is 15 years old. 5 years from now, how old will she be? So basic age problem lang ito guys. Ayan. So 15 years old, present yan syempre. So future na yung hinahanap. Kasi 5 years from now. Ayan. So kailangan lang nating mag plus 5 dito. So 15 plus 5 guys, that is equal to 20 na siya sa future. So letter C. Okay, next guys. Ayan, so try nyo ito guys. Anong advantage if naka-enroll sa'yo kung free lang naman dito? Guys, ano lang to wala kasing program dito. Randomize lang talaga. Bale, after natin ng kapag nag-start na yung program natin, hindi na ako magpapa-free lecture. Hindi na ako magpapa-free lecture guys. Focusan ko na yung mga enrollees natin. Kasi guys, kapag naka-enroll kayo, naka-program siya. Program siya, may sinusunod ang program. Ayan no. Hindi tulad dito na random. Ayan. Pero syempre yung mga shortcut guys, matututunan nyo pa rin yan. Hindi ko naman ipagdadamot. So, ang technique dito or ang shortcut natin ay n squared. Diba? So, ang n natin guys ay 20. So, 20 squared to. Ang 20 squared guys, 20 times 20. Ilan yan? That is 400. So, letter D. Sa mga nag-chat po, sa mga nag-enroll, magre-reply ako after ng live natin. Tapusin ko lang ito guys. Medyo madami rin itong ile-lecture natin. Okay, sige. Ayan. So, John can finish a job in 6 days. How much of the job can he finish in 1 day? Rate problem ito guys ha. Anong oras po kung naka-enroll? 7 to 9 po. Paano kung even? Sige. Kapag even naman guys, ang shortcut natin dyan ay n times n plus 1. Ganyan naman kapag even number. Okay? Ayan. So, basically, kailangan mo lang naman i-reciprocal yung kung ilang araw niya natatapos yung
work niya. Sa mga gustong mag-enroll guys ng program natin na 149, promo yan guys ngayong araw lang. Andito guys, andito. Review with Engineer ang pangalan. Ayan. Limited lang yan guys, hanggang ngayon na lang yan. Bali bukas, iba na yung price niyan. Kasi malapit na mag-start. Yan. Yung promo guys, hanggang ngayon lang. So, 1.6 per day siya, di ba? Per day yan. Yan yung rate niya. Ayan. Since ang hinahanap naman ay 1 day, so same lang din siya sa per day. So, sagot natin ay letter D. Ano oras po sir ang training nyo? Sa enrollees natin, 7 to 9 PM po. Last mo na rin mag-live ngayon sir? Hindi naman po. Yung promo yung last ngayon, pero magla-live ako bukas kasi hindi pa naman nag-i-start. Ang start kasi ng klase natin, sa program natin, July 20. Yan yung start natin. So, basically, bukas, 19 pa naman bukas. Pwede pa akong mag-live bukas. Ayan. So, marami pa akong madi-discuss, di ba? 149 lang po. Naka-promo tayo ngayon. Sa 149 na yan, guys, ang dami mo na makukuha. Meron ka na kagad 300 plus na files, complementary files, 4 na mock exam, 100 item with video explanation. Madadagdagan pa yan guys kasi gumagawa pa naman ako. Ayan. Ito guys yung mga files oh. Ayan. Andito na lahat guys. Pati itong mga nile-lecture natin dito. Andito na lahat. Hindi lang 300 plus yan. Hindi lang for CSE. Okay. So dyan started studying at 2. Ano po ito? Mag-August na wala. Ano po mag-August na wala? Matagal ka na ba nagle-lecture, sir? Ano lang, nagle-lecture ako sa kung kilala niyo si Teacher Gon. Isa ako sa doon, sa lecturer doon. Pero gumawa ako ng sarili kong program. Marami nakakilala sa akin, guys. Pero yung journey ko dito sa pagtuturo. Actually, 2 months pa lang ako eh. More than 2 months, 'di ba? Bago lang. Naging tambay kasi after makagraduate sa engineering eh. Walang magawa. Okay, so John started studying at 2:15 PM and studied for 2 hours and 20 minutes. What time did he finish? Okay, so naka-convert naman na kasi kagad 2 hours and 20 minutes. Yan. So basic concept guys, dapat alam nyo sa isang oras meron tayong 60 minutes. Ayan, so kahit yung mga ganyang concept lang, maintindihan nyo siya. So, 2:15 PM after 2 hours 20 minutes. So, basically guys, i-add mo lang yan. Ayan. Hindi naman susobra yan kasi 15 plus 20 ay 35 naman. 2 plus 2 ay 4. Ayan, 4:35 PM. Yan na guys yung time niya na tapos. So, letter B. Madali lang, 'di ba? Mas trip ko la pa strat mo sir, confuse mga tao kay Sir Gon. Ayun. Yan. So marami na kilala sa akin guys. Actually marami na akong reviewing ngayon eh, mga enrollees. Pero syempre kailangan nating yun din, i-limit din. Ayan, kasi malapit na tayo mag-start guys. July lang. Lifetime access po ba yun? Yung file guys, itong mga file, syempre hindi ko na antayin nyo na lang yung live ko kapag gusto nyo mag-enroll. Lifetime na yan guys. And downloadable yan. Kahit pagkakuha mo yung file, download mo na lahat. I-save mo na sa sarili mong drive. Okay lang naman. Wala namang problema. Free lang din naman kasi ito. Ayan. Yan guys. Naka-promo tayo ngayong araw lang. 149. Bale bukas guys mag-iiba na. Sir, sabi prof namin hindi daw magkapareho ang mean and median. Di mo naman naintindihan yung concept, sir. Hindi nga magkapareho yun, pero may certain idea doon na, or may certain condition doon na pwedeng magkapareho. Tanong mo po ulit sa prof mo, magkapareho ba ang mean tsaka median kapag arithmetic sequence? Yun po yung tanong mo sa prof mo. Okay po. So next na tayo guys, magpalit lang tayo ng PDF file kasi tapos na yun. So ito, number 30 na tayo. Ayun, 31 kasi yun eh. Inuna na natin yung Ayan, wait lang, mag-start tayo sa umpisa. Kailan mag-start? July 20 po hanggang August 8.
Naku, may problema sa ano mo, sir. Sa prof mo kung ganun. Pareho lang guys ang mean tsaka median ng arithmetic sequence. Bibigyan kita ng example, sir ha. Ang pag sinabing arithmetic sequence, pare-pareho ng difference. Halimbawa, 5, 10, 15, 20, 25. Example yan ng arithmetic sequence kasi nga pare-pareho silang plus 5, di ba? So, basically equal lang ang mean tsaka median niyan. Pwede mong i-double check, sir. Gamitin mo yung formula for average. Pag sinabing middle kasi, or median, that is middle term, di ba? And kapag sinabing mean, average naman. Ayan. Same lang yan, guys. Ito yun. Kahit i-double check pa natin. I-add mo lahat yan, i-divide mo sa 5 mo, kuha mo 15. Pwede mong i-discuss yan sa prof mo, sir. Ayan. Kung ayaw niya maniwala, magpalit ka na ng prof. De, joke lang. Yan lang, guys. Explain nyo. So, choose the correct sentence. Ayan. Kapag may neither, guys, ibig sabihin singular yan. Yung walang ka-partner na walang ka-partner na nor, 'di ba? Always magka-partner yang neither tsaka nor. Pag walang nor, naka-partner yung neither, singular siya. Okay. So, ang iti-take niya na verb ay is or letter B. Yan yung tama. Kailan po exam? Sa ano po? Sa August 9. Gets ba, guys? Ayan. Which number is divisible by 9? Sa anong platform ka mag-live? StreamYard po, pero ma-open nyo yun through YT. Pwede pa upload din sa drive yung mga PDF here sa live. Yes, ina-upload natin yun. Andito siya. Ayan, kung enrollees kita, andito siya. Gingini Review, and then punta ka dito sa... Ayan, di ko pa kasi na-update ata to. Ayan o. From TikTok 1 na PDF, andyan yan. Ayan, lahat ng mga live lecture na. Solution din, no? Ayan, may mga graph pa. Lahat yan, guys, makukuha nyo. Ayan, itong file natin, sobrang daming laman nito. Ayan, no? Try nyo mag-open ng isa. Ayan, verbal ability. Ayan, English grammar, Filipino vocabulary. Ayan. Halimbawa ito. Ayan, no? Mga libro talaga siya. Yan, guys, free lang naman to. Okay. So, ito, guys, final coaching natin. Limited lang to, guys, ngayong araw lang. Bukas mag-iiba na yung price natin. Promo lang talaga to. Final coaching, guys, with Coach Ginginer. Ayan. Focus daw sa lecture or review. Guys, pinapaano ko lang kayo. Ini-introduce ko lang yung program natin. Ngayon lang naman ako magganto eh. Nung mga free lecture natin, hindi naman ako nagpapa-promote. Actually, 1 week pa lang akong kakagawa ko lang ng program natin. Ayan, sa mga gustong mag-avail, guys, ito. Review with Ginginer ang pangalan. Lag ba ako? Legit yan mga par, nasa GC na nakapin lahat ng files. Ayun, lahat guys ng mga files natin nasa GC. Okay. Siyempre, may shortcut dito. May shortcut halos karamihan ng math eh. PM po kayo sa Blue App. Mag-reply po ako mamaya after ng live natin. Okay, anong shortcut dito guys? Sa mga nakakaalam? Pang ilang slides na po. Kaka-start lang natin dito sa pangalawang PDF natin. Slide number 2 pa lang tayo. Add lahat ng number. Ayun. Pag in-add lahat ng number, dapat divisible pa rin ng 9. Tama? Tama ba ako guys? 4 plus 6 plus 7 plus 1, ilan yan? 18? Divisible ba ng 9 yan? Libre ng demanding pa. Yan yun na guys. Ayan. Sa dinami-dami ng ni-lecture ko na dito, nasa TikTok Live 31 na nga tayo eh. Yun. So mga pito pa lang dun yung medyo may ganyan. Okay, alam nyo na.
Divisibility rule. Marami yan pero no need to memorize. Kung marunong ka naman mag-divide, bakit mo pa problemahin yan? Kahit hindi mo na i-memorize yan. Pwede mo lang namang i-divide ng mano-mano kung mabilis ka. Okay, so what is 6 factorial? Naglag daw? Or pinagtitripan lang ako? Naglalag ba ako? Di ko alam kung naglalag ako eh. Lag talaga? Hindi po lag. But hindi naman daw sabi ng iba. Yung iba hindi. Yung iba oo. Ayan, di ko alam. So, pag sinabing 6 factorial guys, actually may na-discuss na ako kanina na ganito, di ba? So, i-multiply nyo lang sa mga magkakasunod na number pababa sa kanya. Okay? So, that is 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Ganyan po ang 6 factorial. Ilan yan guys? 720, di ba? Ayan. Tama naman yung 720. Memorize ko na din to kasi. Kapag 5 factorial kasi 120 eh. E di times ano mo pa? Times 6. So, 720. So, letter C. Sir, pag nag-avail ba is kasama yung lahat ng video from start and all coverage of CSE? Anong video from the start po? Yes. Kung sinasabi mong recorded siya, yes po. Bali lahat ng matatopic natin, pwede mong i-replay. And pati lahat guys ng mga files, kasama na rin yan. Nasa GC yan guys, nakapin lahat sa GC namin. Kahit magtanong kayo sa mga enrollees. Ito yung laman guys ng file oh. Andyan. Ayan. Yan guys. Halimbawa, mag-open pa ba ako? Kanina ko pa ino-open eh. Numerical. Ayan oh. Basic math formula, each problem. Yan. Di ko na i-open lahat guys. Kayo na bahala mag-open dyan. Kung gusto nyo mag-avail, mag-PM lang kayo sa Blue App ko. Blue App po. Blue App. PM lang sa Blue App. Okay, next na guys. Ikaw po mismo gumawa. Pakita ko po sa inyo ha. Wait lang. Ayan. Engineer review. Nasa YT natin lahat to. Yung mga solution. Ayan. Assessments. Ayan. Wait lang. Yung mga iba guys, open source na mga libro yan. Pero yung mga iba dito, sariling gawa ko. With solution na rin yan guys. With video pa. Ayan. PPT lahat ng PPT natin sa mga content natin sa YT. Andyan lahat yan. Yan mga yan oh. Pati TikTok live natin. Ayan. Nasusobra na natin mag ano. Focus muna tayo dito guys. Mamaya na ako mag ano. So 15% guys. Ang pinakamagandang solution dito ay chop-chop method. Para sa akin ha. Chop-chop method. Or pwede rin namang recta multiply kayo. Okay? Ayan. So, pwedeng recta multiply 800 times 15 or pwede rin namang chop-chop method 10% tsaka 5%. Ayan. Ang 10% ng 800, mag-move ka lang ng isang decimal. So, 80. Kalahati ng 80, that is 40. Then, add mo na lang. 120. Gets ba? Ayan. Effective ang chop-chop method kapag 0 yung ending ng number natin. Katulad nito. Tsaka maliit lang yung percentage. Mas maganda. Ayan. Halimbawa 15, 20, 30. Ganon. Maganda ang chop-chop method. Pero mas maganda naman yung minumultiply kapag medyo complicated yung number na given. Bakit 5%? Kasi hinati natin yung 15. Ginawa nating 10 tsaka 5. Chinap natin. Kapag di naman 0, syempre, kailangan mo nang i-multiply. Ang technique ko rin dyan, guys, ito. I-multiply nyo lang siya ng normal multiplication lang. Yan lang din naman makukuha nyo. Ayan, then add mo. Ayan. Tama ba yung pag-solve ko? Kulang ng isang 0. Then, mag-move ka lang ng 2 beses. So, 120 pa rin. Pareho lang naman. Okay? Okay? Okay na sa inyo? Ayan.
So, ulit-ulit itong problem natin na to guys. Nagsasawa na rin ako. Okay, so ratio guys, 3:5. Laging lumalabas to eh. Tapos yung boys daw, ang ratio natin ay boys to girls, di ba? Boys to girls. Ibig sabihin yung 3 dito, yan yung ratio ni boys. Yung 5 dyan, yan yung ratio ni girls. So, ang gawin lang natin dito ay direct proportion. Okay? So, gawin lang natin siyang fraction. Yung 3:5 magiging 3/5. Equal natin sa boys over girls. Given si boys guys, pwede natin palitan si boys ng 24. Ayan. And then makukuha natin yung value ni girls. So, pwedeng cross-multiply, pwedeng paikot method, pero para sa akin, mas madali yung pinapaikot eh. Paikutin natin to. 24 divided by 3, that is 8. I-multiply natin yung 8 dito sa 5. So, 8 times 5, that is 40. Yan. Kaya paikot method kasi pinaikot mo lang. Gets ba? Or pwedeng cross-multiply. Bahala kayo kung anong trip nyo. Gets guys? Letter C. Direct proportion yung tawag dyan. Magkaiba yung partition proportion ha. Kapag partition proportion, dinidivide yung ano, di ba? Yung sum ng ratio. Pinaikot din siya kaya niloko siya, sir. Ayun lang, di ba? Yun yung pangit doon. Okay, so statement, all engineers are professionals. Mark is an engineer. Yung mga ganito guys, hindi naman na ano to, di ba? Hindi naman na mahirap sa inyo. Pero condition lang naman eh. Analyze nyo lang ng mabuti. Lahat daw ng engineers ay professionals. Kung si Mark ay engineer, edi si Mark ay professional. Grabe naman, Mark is unemployed. Ang layo nun ah. Ayan. So letter A guys. Mga ganito guys, common sense naman to. Ayan. So next guys. Find the GCF of 24 and 36. So, by the word guys na GCF or greatest common factor, kailangan natin i-factor yung dalawang number natin. Okay? Anong factor guys ng 24 tsaka ng 36? Si 24 pwedeng 12 times 2. Si 36 pwedeng 12 times 3. Kahit hindi mo na i-factor si 12 guys kasi yan na yung sagot natin. Kasi common na sila dyan na, na number eh. So, 12 na guys yung greatest common na factor nila. So, letter C. Ang daming nagme-message na gustong mag-enroll. Pero re-replyan ko kayo mamaya guys ha. Magre-reply ako mamaya sa mga gustong mag-enroll. Okay. Focus muna tayo dito. The average of 5 numbers is 16. What is their total? Ayan. So meron kasi tayong formula for average. Di ba? That is total over number of terms. So ang hinahanap is si total. Eh di kailangan ma-isolate si total. Pag sinabing ma-isolate, may iwan lang si total sa iisang side ng equation natin. So itong n guys or yung number of terms kailangan lumipat sa kabila. Naka-divide siya sa kanan, kapag nilipat magiging multiplication na. Okay? Ayan. So total is equal to number of terms times yung average. Ayun, di ba? Nilipat yung n sa baba, napunta sa kabila, nagiging multiplication na. So basically multiply lang natin to. 5 yung number of terms natin and yung average nila ay 16. So, 5 times 16 guys, yun yung magiging total niya. Ilan yung sagot guys? Yan, 80 daw sa 80. Yan, di ba? Madali lang siya. Mahirap ba yun? Hindi naman, di ba? Okay. So, next guys. A car travels 180 kilometers in 3 hours. What is its speed? Ayan. So, meron tayong triangle dito. Para hindi nyo makalimutan yung formula. So, kung ano yung hinahanap mo, yun yung tatakpan mo. Okay? So, speed yung hinahanap mo, tatakpan mo ngayon si speed. Ano yung natira? Ano yung natira sa formula mo? D over T. Diba? So, pwede mong i-rewrite yan. Speed is equal to D over T. Ang distance niyan ay 180. Ang time niyan ay 3 hours. Ayan. So, 180 over 3 guys, that is 60. Dapat yung unit guys, pareho lang din sa unit ng
distance tsaka ng time. So kilometer yung distance niya over hour naman yung time niya. So final answer natin guys ay 60 kilometers per hour. Okay, next guys. Ayun, parang naulit na naman tong problem na to. John can finish a job in 6 days. Mark can finish the same job in 3 days. How many days will they finish the job together? Dali lang to guys. Paulit-ulit lang tong problem na to eh. Product over sum lang to. So 6 times 3, memorize ko na nga yung sagot dito eh. 6 plus 3. So that is 18 over 9, that is 2. Diba? Memorize mo na lang eh, sa sobrang paulit-ulit na siya. Yan yung shortcut guys kapag ang hinahanap is yung rate nila working together. Okay? Ayan. Guys, mag-enroll na kayo sa ating program. 149 pesos lang. Final coaching na yun. Paldo na kayo sa materials tsaka mock exam, pati mga topic. What is the angle between the hour and the minute hands? Alam nyo naman na siguro to guys, 'di ba? Sa orasan natin, let's say wall clock. So 12, 6, 9, tsaka 3. Yan, kompletuhin lang natin guys yung orasan natin para mas maintindihan nyo. Ayan, 6 daw. Either 6 AM or 6 PM, pareho lang naman sila, di ba? So, andito, ganito yung itsura niya. Yung hour hand nasa 6, ba't nawala? Yung minute hand nasa 12, di ba? 6 o'clock yan. Ilan yung angle niyan? Ayan, tandaan natin guys na sa isang ikot or sa isang revolution, meron yung angle na 360 degrees. Ayan, ba't naging percent? So kung mapapansin nyo guys, yung orasan natin na nakatutok sa 6 o'clock, kalahati lang ng 360 degrees. So ang sagot dyan ay 180. So letter C. Mahirap ba guys? Hindi naman. Sakto lang. Ayan. So if today is Wednesday, what day will it be 15 days from now? Yung mga ganito guys, mini-mental lang to. Less than 10 seconds kung marunong ka mag-divide ng mabilisan. Bakit po 360 ang circle? Ganun po talaga. Yun po yung angle ng one revolution or sa isang ikot. Ayan, 360 degrees po. Ayan, so ang gagawin mo lang naman dito guys, yung 15 i-divide mo ng 7 kasi nga meron tayong 7 days sa isang week, 'di ba? So after 7 days babalik ka lang rin sa kung anong araw ka man ngayon. So, i-divide mo lang yan. 15 divided by 7, that is 2. Diba? So, 14. Ilan yung remainder niya? Isa. So, isang step lang. Kung Wednesday ka na ngayon, after isang step, anong kasunod ni Wednesday? That is Thursday. Diba? E di ang bilis lang. Hindi mo na binilang isa-isa yung 15 na days. Diba? Boss, pwede ba mag-enroll kahit grade 7 lang? Pwede po. Pwede kayong mag-enroll sa program ko guys. Habol kayo dito kasi ngayong araw lang itong 149 natin. Ang original niya 399. Ayan. Ito guys yung makukuha nyo kapag nag-enroll kayo. Meron kayong GC. Andun na yung files, nakapin, 300 plus na files. Meron na rin kayong 4 na mock exam, 100 item with video explanation yan. Ito guys yung program natin. Meron ding abstract reasoning sa July 20 hanggang August 8. Refresher natin August 8 guys, all subject yan. Verbal, numerical, analytical, tsaka gen info. Ito guys yung mga files, ang daming laman yan. Ayan, yun yung makukuha nyong files guys. Okay, so ituloy lang natin to. Kung gusto nyo mag-enroll guys, PM kayo dito sa Blue App. 7 to 9 PM yan guys, may schedule naman. Sa Blue App guys, pwede kayong mag-PM. Okay. Ayan. So, next guys. Pwede dito. Sige, try nyo mag-message dito sa Black App. Then, re-replyan ko kayo mamaya. Antayin nyo lang guys kasi medyo marami akong nire-replyan. So, sa final coaching po ba, paulit-ulit lang yung tanong? Basta yung final coaching natin, per topic yun. Kung ano yung mga topic na tatamaan natin, syempre, doon tayo mag-focus. Hindi random tulad dito. Refresher kasi yung tawag dito guys. All subject, halo-halo. Ayan. So the sum of 3 consecutive integers is 54.
Tatlo daw na consecutive na integer. Ang sum niya ay 54. So anong technique natin dito? Yung 54 i-divide mo lang ng 3 kasi tatlo sila. 'Di ba? Ayan. So that is 1 18, 'di ba? Yung 18 guys, always mo yan ilalagay sa gitna. Then fill in the blanks ka na lang. Okay? Ano ang next guys na integer sa 18? 'Di ba 19? Ano ang integer before 18? 'Di ba 17? So kahit i-double check mo to guys, 17 plus 18 plus 19, that is equal to 54. Ang tinatanong yung largest integer. Among the three guys, ano yung largest natin dyan? Syempre si 19. So letter C yung sagot natin. Guys, sa mga nag-PPM sa akin na mag-e-enroll, magme-message ako, magre-reply ako mamaya sa after netong live natin. Okay? Guys, malapit nang mag-start yung lecture natin, nasa July 20 na. Yung promo guys, ngayong gabi lang yon. Ayan, ngayong gabi lang tayo magpapa-promo. Which does not belong. Ayan, so anong hindi belong dito guys? Dami nanonood, hindi ko nakikita yung comment natin. What if 4 integers? Kapag 4 naman guys na integers, ang gagawin nyo, sa apat na blank ninyo, ang paglalagyan nyo dito sa gitna. Hindi sa mismong blank, sa gitna lang. And then fill in the blanks na lang kayo. Ayan, daming Kuya FB account po. Ito po. Review with Gingineer po ang pangalan. PM nyo ako dyan guys. Review with Gingineer. Nasa profile ko din yung link niyan. Ayan, magre-reply ako mamaya sa mga mag-e-enroll. Ayan. So, ang hindi kabilang dito guys ay yung circle. Kasi wala siyang side, wala rin siyang angle. Ayan. So, letter C guys. Okay, so next, what is the simple interest on 5,000 pesos at 6% per year for 2 years? Simple interest guys, may formula tayo na ipin. Yung iba, yung memorize dyan ay I is equal to PRT. Pero sa akin, para mas madaling ma-memorize, ipin. Okay? Pareho lang din naman yan. Yung I yung na malaki, yan yung interest. Yung P, yan yung principal or yung capital mo. Ito siya. Yung I na maliit, yan yung interest rate. Ito siya, 6%. Pero dapat in terms of decimal ka kapag naglalagay ka sa mismong formula. And yung N natin, yung number of years, which is 2. So, plug in na lang natin siya. Yung principal mo, 5,000. Yung interest rate mo, 6% or 0.06 kapag ginawang decimal, di ba? Yung number of years mo na 2. O, paano isolve to ng mabilisan? Nang hindi mo na sinosolve lahat ng malalaking numbers at saka decimals. Ang gagawin mo dyan, yung mga non-zero lang yung kunin mo. 5, 6, tsaka 2 lang yung kunin mo. Yun lang yung multiply mo. Okay na yan. Para hindi ka mahirapan. 5 times 6 times 2 guys, that is 60. Tingin ka sa choices kung saan yung may 60. Na kay choice B, di ba? So letter B na yung sagot natin. Hindi ka na naghirap. Kapag sinolve mo to, lahat-lahat 600 yung makuha mo. Okay? Hindi percentage to guys ha, simple interest to. Ayan. Ayan guys, so exponent naman tayo. Siguro naman alam nyo na lahat ng, siguro yung karamihan, alam nyo na itong exponent natin, di ba? Compound interest. Pag compound interest naman po, ang formula naman, ito yung simple na formula ng compound interest ha. Ganyan lang siya. Medyo mahirap ang compound interest kapag malaki yung number of years mo. Anong grade? Grabe, ano to? For civil service exam to. Pero lower math ito. Ayan. So, 2 cube. Pag sinabing cube guys or yung exponent niya, ang concept lang naman na exponent, kung ilan yung bilang ng maliit na number sa upper right, ganun din kung ilan yung beses mong imumultiply yung number natin. Halimbawa, 2 cube, that is 2 times 2 times 2. Diba? Sa 2 raised to 7 naman, that is 2 times 2 times 2 times 2. Bale, 4 na 4 naman. I mean, 2 raised to 4, 4 na 2. Or pwede mong i-combine to guys. Meron rule din sa exponent na kapag same base sila, pwede mo na lang i-add yung 3 tsaka 4 na exponent. So basically, equal lang din siya sa 2 raised to 7. Or 2 times 2 times 2 times 2
times 2 times 2 times 2. Ilan yan guys? Tinatamad ako mag-solve eh. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, diba? So, letter B. Ayan. Okay, so next guys. A rectangle has a length of 12 centimeters and a width of 8 centimeters. What is its area? Alam nyo naman na siguro guys yung rectangle ah. Ayan. 2 equal side yan. May side yan, 4. Pero dalawa yung equal. Yung mahabang side ang tawag sa kanya ay length. Yung maiksing side ang tawag naman sa kanya ay width. Given guys yung length niya na 12, kapag nire-draw natin yan, 12 ito, ibig sabihin 12 na rin sa taas. Okay? 8 naman yung width niya. Yung 8 ito, 8 na rin sa kabila. Kasi equal sila. So kapag sinabing area guys, kailangan mo lang i-multiply yung dalawang side niya. Or length times width. Diba? Area is equal to length times width. Ang length niya ay 12, i-multiply mo sa 8. That is 96. Tandaan nyo ang unit guys ng area dapat naka-square yan. Kung mapapansin nyo. Okay. So volume naman tayo guys. Volume guys, volume. Pag sinabing volume kasi, 3-dimensional yan. May depth yan, may lalim yan. Kumbaga sa box, merong laman. Ayan, ganyan kapag cube. What time ka lagi nagla-live? Mga 9 po sa gabi. Nag-live rin ako kanina mga 5 PM eh. Pero ngayon lang tong live natin kasi may program tayo. Ayan, kapag nag-start na yung program natin sa July 20, hindi na ako makaka-live sa inyo. Okay, so kapag volume guys, ang concept naman yan ay side cube. Or exponent 3 naman. So given guys, ay naback ko. Saan na yun? Ayan, so given guys yung side niya na 5. So 5 cube lang siya. Or 5 times 5 times 5, that is 125. Ang unit niyan guys, dapat cube lang rin. Ayan. So ganyan. Ganyan mag-solve ng volume. So letter D. Di ka ba nagla-live ng morning, afternoon? Kanina nag-live ako ng afternoon, pero ayun, medyo short live lang. Pero last na live na natin ng guys malapit na. Siguro bukas, last live natin bukas. Ayan. Kaya mag-enroll na kayo guys para tuloy-tuloy pa rin yung learnings niya sa akin. Ito yung schedule natin. May final coaching program kasi tayo. Start na tayo sa July 20. Ayan yung mga schedule guys. Sa mga nag-PM, re-replyan ko kayo mamaya. Ayan, 149 lang ngayon guys naka-promo tayo. Ngayon lang, ngayong araw lang. Bukas, iba na yung presyo niyan. Final coaching. Ito guys, coach nyo. 100% yung rating sa numerical ability. Ayan. Ito guys, yung topic natin. Focus sa numerical and analytical. Pero sa refresher, syempre, all subject na yan. With verbal and gen info na. Ayan. And dyan yung mga files guys, nasa GC natin, nakapin na. Ito guys, yung kung gusto nyo mag-enroll, PM lang kayo dito sa Blue App. Basta Cube 3 po. Bias po. Review with Engineer. Legit ba tong enrollment, sabi ni ma'am? Dami ko ng enrollees guys. Abot na ng yun. Less than 1,000 na yun. Malapit na rin tayo mag-start eh. Tinitignan ko kung medyo marami kasi ang problema dun. Medyo mahirap magbasa ng comment. Kasi madami. Guys, sa mga enrollees natin, pwede nyong sabihin na pwede nyong sabihin sa kanila. Yes po. Ito po. Pakita ko lang ulit guys last guys. Focus tayo sa review ngayon eh. Ito, upon enrollment, meron ka na kagad na 300 plus files. 4 na 100 item mock exam. Ito guys yung mga topics natin. May abstract reasoning pa. Ayan. Pwede nyo i-check yan guys sa Blue App natin. Kung gusto nyo mag-enroll guys, nasa Blue App lang. Mag-PM kayo dyan. Ayan, i-discuss natin lahat yan guys from basic operation. Okay, so if it is 3 PM now, what time will it be 7 hours later? Sa mga magbabayad guys, ipipm ko sa inyo or i-reply ko sa inyo mamaya yung mode of payment natin. Okay?
So magre-reply ako mamaya, don't worry. Medyo madami lang yung tao na re-replyan natin pero kayang-kaya naman. So if it is 3 PM now, what time will it be 7 hours later? So basically guys, kailangan mo lang i-add yung 7 hours. Ayan guys, oh. 10. Dapat PM lang din ha. Kung PM to, dapat PM lang din kasi hindi naman lumagpas. So letter C. Nakailang slide na. Ngayon dito sa pangalawang PDF natin, 19 na. Then i-add mo yung kanina. So mga nasa 30 na siguro. Kung hindi nyo ako ma-message sa Blue App, try nyo tignan nyo yung story ko. Doon kayo mag-reply. Or pwede rin naman dito sa Black App. Yun nga lang kapag sa Black App kayo yung last na mare-replyan kasi inuuna ka sa sa Blue App. O ito guys, basic algebra lang to. Ilang slide po? 29 dito tapos yung kanina 30 ba kanina? Di ko matandaan eh. Kasi nakadalawang PDF na tayo ngayon eh. Okay, so 4x minus 12 is equal to 20. Basic algebra guys, ilipat mo lang yung mga walang variable. 4x is equal to 20. Yung negative 12 guys, kapag nilipat mo magiging positive 12. Kapag naglilipat ka guys, always yung tatandaan na na mag-iiba yung sign. So hindi po ako makapag-send ng money sa Cash Genius. Siguro nag-limit na yun. Pero check ko mamaya guys, mag-send ako ng another mode of payment. Ayan, change sign. So 4x is equal to 20 plus 12 ay 32. Then divide both side by 4. Cancel 4x na lang yung matitira. 32 divided by 4 guys, that is 8. Letter C. Parang meron na naman kanina to. Tapos na ata to, di ba? Tapos na to. Boss, pwede ka na mag-teacher. Di pa ako teacher. Ano lang ako, tambay lang ako eh. Ayan, kakagraduate kasi biglang natambay, na boring sa buhay. Biglang nagturo ng wala sa oras. Hindi naman ako nagtuturo. Tapos na to, di ba? Ayan. So, ang arrangement niyan, Ana is taller than Bea and Bea is taller than Carla. So, ang shortest guys ay si Carla. Naulit lang siguro to. Okay na. O, ito. Mixture problem. A solution contains 8 liters of water and 2 liters of alcohol. What percent of the mixture is alcohol? Marami na tayo natambay. Yun nga eh, after makagraduate, magiging tambay, di ba? Ayan, unemployed. 99% guys ng mga gumagraduate unemployed. I mean 98%. Yung 1% doon nagmamasteral para hindi masabing unemployed. Di ba? Ayan, unemployment is the final boss. Tambay with a degree. Ganun dapat guys. Chill lang tayo sa buhay, di ba? Okay, so tandaan nyo guys ito kapag solution kasi, mixture ng dalawang, mixture, but solutive? Solution. Ayan, ibig sabihin guys, mixture yan ng solvent tsaka solute. Ayan, so chemistry ito no. So nagle-lecture tayo. Ayan, chemistry. So, either yung water guys yung solvent or yung alcohol. May mga ganyan kasi na pagkakataon na nagiging solvent din sa alcohol. Pero wag nating pakialaman yun. Basta isolve lang natin to. So pag sinabing mixture, halo na siya, di ba? Nahalo na. Yung water tsaka si alcohol. Okay? So what percent of the mixture is alcohol? Ilan yung alcohol? 2 liters. Yun na kagad yung nasa numerator mo. Baka malito kayo. Yung denominator nyo, tandaan nyo mixture ito. Baka ang sinagot nyo lang dyan water. Kapag 8 lang yung sagot mo dyan, mali ka. Kasi nga mixture, pag sinabing mixture, alcohol tsaka water na yan, nagmix na nga eh. Kaya kailangan mong i-add pa rin yung 2. Diba? So that is 2 over 10. Or pwede mong i-simplify yan, divide mo both numerator and denominator ng 2. That is 1/5. Oh, dapat yung 1/5 guys, kabisado nyo na rin yan. Ang 1/5 equivalent siya sa 20%.
Ayan. So, letter B. Siguro yung iba, 2/8 kaya na mali Pero tandaan nyo kapag mixture or pag sinabing solution, mixture na kagad yon. Gets ba? Paano po yung 2? Saang 2? Saan galing po? Anong saan galing? Guys, ito, what percent of the mixture? Pag sinabing mixture, water plus alcohol. Ito siya, mixture siya. Water, si water ay 8 liters, si alcohol ay 2 liters. Kaya 8 plus 2. Pwede po ba pong pang board exam? Grabe naman sa pang board. Kung sa civil engineering, mag-enroll ka sa mga review center na Ito kasi guys, lang to, mga basic math lang, lower math kumbaga. Hindi mo matatackle dito yung mga calculus, differential equation, advanced math. Wala naman sa CS yung mga yon. Ayan. So kung magte-take ka ng boards, mag-review ka talaga sa mga libro. How naging 20%? I-divide mo lang po. Dapat memorize nyo na to guys Ayan maraming paraan para makuha mo yung 20%. Pwede mong i-divide 1 divided by 5. Maglagay ka ng decimal point, magdagdag ka ng 0. 10 divided by 5, that is 2. Ang 0.2 guys, equal na yan. Kapag ginawa mong percentage, i-move mo lang ng 2 beses. Then maglagay ka ng percentage sign. Ayun. Sa mga hindi makapag-send guys, actually limit na kasi lahat ng natin, ng transaction natin. Hindi limit sa mismong GCash Limit sa transaction. Yun yung ginagawa kasi ni GCash I think kapag masyadong madami yung volume ng nagsesend, binablock niya talaga. Ayan. Pero mag-send ako mamaya guys ng mga ng instruction ulit. Gets na? Sir, always po alcohol ang numerator regardless sa liters. Guys, depende. Kasi sabi dito, what percent of the mixture is alcohol? Kung yung tanong, what percent of the mixture is water? Di water naman yung numerator mo. Diba? May daily usage kasi si GCash kaya may limit. Ayun nga Kaya yan yun na. Baka hindi kayo makasend mamaya, So, pwede naman kayo mag-send through, Maya or, video. Mamaya na guys, instruct ko kayo mamaya. Ayun, which of the following is a prime number? Applicable po ba sa OPCAT? Sa OPCAT, pwede rin naman, madadaanan pa rin naman natin yun. Ayan, ang kaso lang kasi sa OPCAT, mix kasi siya ng lower tsaka higher math Pero sa mga materials natin, pakita ko yung mga materials ng OPCAT. Ayan. Meron din tayo dito. Ayan Free lang din to guys. Ayan, may OPCAT tayo dito. Free lang yung mga yan guys. Kaya na bala magtingin. Baka may magsabi na naman na nagpro-promote na naman ako Hindi mag-focus sa lecture Pero guys, nagpapa-enroll kasi talaga ako. Last day na ngayon guys ng enrollment Final coaching, 149 pesos. Okay, message nyo ako sa blue app ko. What time ang review? 7 to 9 PM po. May program na po tayo dyan. Okay guys, pag sinabing prime number, yung factor niya 2 lang. 2 factors only. Huwag kang lalagpas dyan. Ang factor niya yung sarili niya tsaka yung 1. Guys, ang mga gustong mag-enroll dito, review with Gingineer. Ayan. PM lang kayo dyan guys. Mas maganda makapag-PM na kayo para 149 pa rin yung babayaran nyo. Kasi kung bukas pa kayo mag-PM, ayan, magkaiba na ng price. So, example, si 39. Ilan ang factor ni 39? Madami, di ba? Kasi pwedeng 13 times 3 Ayan, so mali na yan. Kasi dapat pag sinabing prime number, yung sarili niya, saka 1 lang yung factor niya. Yes, may replay po. Yung 41, prime number ba ang 41? Uy, si TikTok Nagwa-warning na naman. Wait lang, ayusin ko lang to. Ayun, so 17 and 3. So still, composite number siya, hindi siya prime number. Ang tawag sa mga hindi prime number ay composite number. So si 51 guys, prime number ba siya?
Prime number ba si 51? Yes, kasi nga 51 times 1 na lang. Ay, hindi, pwede pa ata to ah. Wait lang. Wait lang guys. Doon tayo na mali. May nagsabi kasi ng 17 kanina eh. Nagbasa lang din ako eh. Si 51 guys, siya yung 17 times 3. Si 41 yung ano, yung hindi pwede. 'Di ba? So yan yung 41 times 1. Ayun, basa kasi ako ng basa ng comment. Ayan, so prime number si 41 guys. So letter B. May nag-comment kanina 41, 17 times 3. Naniwala naman ako. Si 57, may factor din yan. Divisible rin yan ng 3. Ayan. That is 19. Gets guys? Ayan, composite guys kapag maraming factor. Ito, composite, composite, composite. Ito naman yung prime number. Pwede siguro add mo lang tapos yung d-divisible ng 2, yun yung prime number. So parang sinasabi mo na ano no? Parang sinasabi mo na anong tawag doon? Lahat ng odd number ay prime number. Parang sinasabi mong ganun. Ayan. Pero ang odd number guys, I mean ang even number na prime number, nag-iisa lang naman si 2 yan. And siya rin yung lowest na prime number natin. Okay, next na tayo guys. Kaka-explain ko lang guys. Madali lang naman. Ang shortcut dyan, syempre kapag odd number, automatic i-assume mo na kagad na possible siyang candidate for prime number. Okay? And then, tignan mo rin kung unahin mong i-divide sa 3. Yan yung pinaka-common. 3, 7, or 11, or 13, or 17. Yung mga ganyan guys, yun yung itry mong i-divide. Kapag hindi pa rin gumana, wala ka ng ibang makitang factor, edi yun na yun. Ayan, so ano tayo guys, age problem tayo. Guys, sa mga nag-a-avail, magre-reply ako mamaya. Okay? Okay. So Maria, so let's say variable x si Maria and si Ana ay variable y. Ito guys yung isang technique kapag nagsusolve kayo ng age problem. Mag-represent na kagad kayo ng variables. Okay? So si Maria na variable x is 8 years older than Ana. Mas matanda daw kay Ana na variable y ng 8. So yan guys yung ating first equation. X is equal to y plus 8. Naulit ba to? Hindi naman nata eh, pero same concept nung kanina, 'di ba? Ayan, so 5 years ago, ibig sabihin ng ago guys, that is in the past. Naulit ba? Ang alam ko nasa future tayo kanina eh. Tapos mother and son, ay mother and daughter, tsaka father and ano yun. Ayan, so mag-minus tayo ng 5 years. So lahat ng variables. So si x, magiging x minus 5. And then sabi dito, the sum of their ages. So si x minus 5, i-add lang natin sa y minus 5 din. Tandaan nyo lahat ng variables mag-minus 5 kayo kasi nasa past tayo. And that is equal to 35. Yan na guys yung ating second equation. Ayan, then plug in na lang tayo. Yung value ni equation 1, ilagay natin sa equation 2. Schedule ng ano natin, online review. Ito po. Ayan, mabilisan lang guys ha. July 20 hanggang August 8. Ayan, kung gusto nyo mag-enroll guys, PM nyo ako dito sa Blue Up. Review with Gingineer. 149 pesos lang. Naka-promo tayo ngayong araw. Ayan, bukas guys, hindi na ano yan. Hindi na 149. So, plug in natin guys yung value ni x na y plus 8. Gingineer, paano naging 35? Given po. Nakalagay po dyan. Tanungin nyo ilang percent sa numerical si coach. Eh, wag na guys, nakakaya namang sabihin na hindi ako nagkamali. Okay, so value ni x ay y plus 8. And then, copyin natin si minus 5.
plus y minus 5. Kinokopya lang natin guys yung ano natin second equation is equal to 35. Ayan. So, pagsamahin natin yung mga same variables. Paano naging 35 guys? Ulitin ko, given siya. Andito given siya. Saan nanggaling yung 5? Kasi dito po, 5 years ago. Gets na po? Ituloy ko na guys ha. So, lahat ng may y pagsamahin natin, dalawa sila. So, 2y. Lahat ng may mga walang variables, ilipat natin sa kabila. Okay? So, 8 minus 5, that is 3. Minus 5 ulit, that is minus 2 na. Kapag nilipat natin sa kabila yung minus 2, magiging plus 2. Ayun, bakit wala? Bakit mali? Wait lang, analyze natin na mabuti. 3. Ba't ganito? Hindi na siya divisible. Wait lang guys ha, dino-double check lang natin. Kasi hindi na siya divisible eh. Oo nga, hindi divisible. Wala na guys, hindi na divisible to eh. Okay, 2y is equal to 37 na kasi. So, hindi siya divisible, no? So, may nakuha ba kayong sagot guys na na sakto-sakto? Nawala yung x. Nawala po talaga kasi pinalitan na natin ng y plus 5. Wala din kayong makuha? Ayan. So, syempre kapag wala kayong makuha, kukunin natin yung approximate value. No choice tayo eh. Di ba? 8 minus 5 kasi ay 3. Tapos minus 5, edi negative 2. Kapag nilipat mo, magiging positive 2. Ang kaso, hindi siya divisible. 40 ba to? Saan yung 40? Ayan, so kapag dinivide kasi natin to guys, hindi na siya divisible. Ayan, so that is 18.5, di ba? Ito yung problema eh. May point na siya. So mali lang siguro ako ng condition sa problem. Pero tama naman yung equation sa nakikita ko. Wala naman akong nakikitang mali dyan. Lipat mo muna, wag mo muna i-minus. Sige, para mas maanoan kayo. Para hindi kayo maguluhan. Ayan na. So, ilipat natin lahat. Pero yun lang din yung kakalabasan niyan. Tignan nyo. Yung 8 kapag nilipat mo, magiging minus 8. Yung negative 5 pag nilipat mo, magiging plus 5. Yung negative 5 magiging plus 5 lang rin. Diba? So, 2y is equal to 35 minus 8, that is 28. Or 27 plus 5 plus 5, that is 37. So, same pa rin. Di pa rin nagkakaiba. Ayan. Then, divide natin both side ng 2. Siguro guys, may mali sa ginawa kong problem. Mali lang siguro to. X plus 8 dapat yan. Saan yung x plus 8? Eight minus 5 is equal to 3. Tama, 8 minus 5 is equal to 3. Pero may isa pa kasing negative 5 dyan. Mali lang ng condition yung nalagay ko siguro. Kasi 18.5 yung sagot dito eh. Ayan, yan yung age ni Maria pa lang yan. Eh meron pa tayong Ana. Ana yung hinahanap eh. Ay, Hana ba? Hindi, Maria pala. So, variable x yung Maria. So, kailangan pa natin i-convert to into variable x. So, kapag nag-add tayo ng 8, makukuha na natin yung value ni variable x. Ayan. So, x is equal to y plus 8, yung first condition or first equation natin, di ba? Yan, naglalag pa yung ano ko. So, 18.5 plus 8. Ayan. So, 18 plus 8, guys, that is 26.5, di ba? Anong sagot yan? Ilang years old or ilang years na yan? That is 26 pa rin. Hindi mo pwedeng i-round up yung age problem. Kumbaga guys, nasa months pa lang yan. Nasa 26 years old, 6 months ka pa lang. So, hindi ka pa 27. So, sagot natin ay letter C, 26.
Gets ba guys? Huwag kayo mag-round up kapag age problem. Isipin nyo na lang, yung 1 taong gulang na bata, kahit 1 year and 10 months na siya, 1 year old pa rin siya. 'Di ba? Kaya hindi mo pwedeng i-round up. Baka po 35 plus 5. Hindi po, ano lang siguro, mali lang ako ng nalagay na equation. Or I mean na mali ako ng lagay ng value sa problem. Pwede nyong i-double check yan guys. Ayan. Nagkataon lang siguro na mali ako sa problem. Siguro to, baka 36 ito. Kaso 35 yung nalagay ko. Ayan, 36 or 34 ganun. Okay na, so proceed na tayo dito guys. Medyo mahaba yun. Next na guys, move on na tayo. Ayan, so how many ways can 3 students be arranged in a line? Ano yan guys, nag 22 plus 14 lang ako since 8 years gap and 35 total kanina. Then 2y. Pwede nyo i-double check guys sa sarili nyong solution. Okay, so 3 factorial lang ito, di ba? 3 factorial lang. Ano yung 35 ages 5 years ago now kasi hinahanap. So 40 total ages now. Medyo magulo lang yun guys. Nagulo ko kasi kasi mali yung binigay ko na given. Mali ko lang rin yun. Ako kasi gumawa nun eh. Dapat sinek ko pala. Ayan. So 3 factorial guys, that is 3 times 2 times 1, di ba? So that is 6. So letter B. Tsaka first time kong sagutan tong mga ganito guys. Hindi ko pa siya nasosolve actually. Naulit ba? Bakit lagi na lang naulit? Ito siguro baka ito naulit na rin. Sobrang dami natin kasing ginawang example eh. Okay, so a right triangle has legs of 6 centimeters and 8 centimeters. What is the hypotenuse? Alam nyo na ito guys, right triangle. Meron naman tayong formula dito. Pwedeng Pythagorean theorem, pwede namang Pythagorean triple, di ba? So kapag 6 yung legs niya and 8 naman yung isa, ang hypotenuse guys, yan yung pinakamahabang side. Okay? Ayan, Pythagorean triple na kagad para mas madali. 3, 4, 5. Ang multiples niyan guys, kapag tinimes 2 mo lahat ng numbers natin, that is 6, 8, tsaka 10. Diba? Tinimes 2 lang dito. Ayan. Kapag Pythagorean triples kasi magkaka-partner sila. Okay? So, given na si 6 tsaka si 8, ano yung nawawalang ka-partner nila? That is 10. So, letter B guys yung sagot natin. Double check nyo na lang guys yung age problem kanina. Ayan. Pero mali talaga ako ng given doon. Okay? Paano mo malalaman kung times 2? Multiples po yan. Kahit hindi times 2, kahit times 3 or times 4 pa. Basta nasa given. Halimbawa, times 3. E di 9, 12, 15. Halimbawa, times 4. E di 12, 16, 20. Yung mga ganyan guys, magkakapares yan. Hindi yan nawawala. Okay? Ayan. So, letter B. Kuya, paano yung isang ganyan na Pythagorean triple din? Marami kasi tayong Pythagorean triple guys, pero ang pinaka-common na Pythagorean triple ay 3, 4, 5. Kahit yan na muna yung i-memorize ninyo. Pero madami pa siya. Applicable sa lahat guys kapag right triangle. Right triangle lang to ha. Nung March, sa geometry, ang maalala ko sa geometry, yung mga angles, may lesson daw ba na derivative? Wala po. Grabe naman yung derivative na yan. Malapit na pala tayo matapos guys. 3 slides na lang. Pangatlo ito.
Ayan, sa mga gustong mag-enroll guys ha, PM nyo ako sa Blue App. Magre-reply na ako mamaya after ng live natin. Okay, so basic conversion guys, dapat alam nyo na rin to. Everyday po kayo nagla-live? Hindi po eh. Pero ngayon, pwede pa ako mag-live bukas, pero after ng start ng program, hindi na po ako magla-live. Focus na ako sa mga enrollees natin. Ayan, di ko sure kung makaka-live pa ako kasi busy na rin ako eh. Paano malalaman kung 3, 4, 5? Kapag given po yung mga multiples nila. Okay, so conversion guys. Alam nyo ba yung mga basic conversion natin? 1 km is equal to 1,000 meters. 1 meters is equal to 100 meters. Kahit yan lang guys, yan yung mga basic na lumalabas. Actually, meron din lumabas nung last eh. Nung last exam, parang yung hectare lumabas din. Hectare ata. Centimeters po ata yan, Lods. Ayun, centimeters, tama. Namali lang ako. Sorry. Ayan, cm. So, i-convert natin guys. So, pwede kayong mag-multiply na lang or pwede nyong gamitin yung ginagamit namin sa yung tamang way ng pag-convert talaga. Yung by fraction siya. Okay? So, ang i-convert mo ay 4.5 meters. Ayan. So, kailangan mo siyang i-multiply sa fraction na equivalent lang. Anong gagawin mo? Gagawa ka ng fraction. Kung nasa taas yung meter, dapat nasa baba rin dito para makancel sila mamaya. Saan mo kino-convert? Centimeters. Ayan. Or pwede mo lang rin i-move na kasi yung decimal point eh. Pero ito yung proper way ng pag-convert. And then ilagay mo dito yung equivalent niya. So sa isang metro, merong 100 centimeters. Ayan. Then multiply mo na lang. Cancel si meter, cancel si meter. 4.5 times 100. Or kapag inilipat mo na lang, ilang zero yan? Dalawa, di ba? E di ilipat mo na lang siya. 1, 2. Di ba? Ganun lang. 450 ang unit na niyan ay centimeters. So letter B. Madali lang, di ba? Okay, so next tayo guys. 1 meter is equal to 100 centimeters lang. Yes po. Based ng comment Ba't iba basis ko kahit tama yung sagot? Ano pa yung basis mo, sir? Kapag yards, yung mga ganyan kasi guys, I think hindi yan lalabas. Kasi ang papalabasin lang ni SI unit. Para sa akin, SI unit lang yung lalabas. Walang English unit dyan. Yung mga yards tsaka feet, hindi naman na siguro yan. Pero sige, para na kayo? Para paldo na kayo. 1 hectare is equal to 10,000 square meters. Kahit i-search nyo na pala guys, pwede nyo namang i-search to eh. I-search nyo na lang kaya para mas maganda. Ayan, meron din tayong inches to feet. 1 foot is equal to 12 inches. Yung mga ganyan. 1 yard, dapat memorize nyo na rin itong mga ganito That is 3 feet. Ayan, yung mga basic conversion, dapat kabisado nyo na rin to. Okay po. So next na guys Unit of measurement. Ayan. Pero lalabas lang siguro dyan SI unit. Kasi nasa Pilipinas tayo eh. Hindi lang rin sila gumagamit ng dollar sign eh. Puro peso lang rin. Yung mga magagamit lang natin guys sa natin. Dito sa loob ng bansa. Ayan. So mostly naman ginagamit na unit kilometers, di ba? Kilometers, meters, ganun. Okay, so pare-pareho naman guys ng subject which is everyone. So singular yan. Singular yan guys. Everyone. So dapat has. Pabalik po saglit doon. Sige po, screenshot mo na po. Ayan, 3 seconds. 1, 2, 3. Ayan, next na guys. So letter B yung sagot natin. Ba't parang napalitan na ng yung comment section natin? Wala nang nagko-comment eh.
Tapos kung ano-ano na yung mga nagko-comment na nakikita ko. Hindi ko alam kung ano nangyari. Okay, next. Ayan, so last problem na natin to guys. Last problem. Last problem guys. How much po ang private? Sige. Last problem naman na. Pwede na ako mag-promote. Ayan. Ayan. Kaya ako nag-live din ng maraming ulit ngayon. Kasi nga, last day na ng promo natin na 149. Ngayong gabi lang to guys, itong 149. Kaya mag-comment na kayo, mag-message na kayo sa akin sa Blue App. Final coaching guys. Numerical tsaka analytical yan. Yan guys. Oh. Ito guys yung makukuha nyo kapag nag-enroll kayo. Meron ka na kagad 300 plus na complementary materials, 4 na 100 item na mock exam, and syempre, kompleto yan guys lahat ng topic sa focus yan sa numerical and analytical. Meron nga rin abstract reasoning dito. Pero sa refresher all subject. Ayan. Kung gusto nyo mag-enroll guys, PM lang kayo sa Blue App. $7 to 9 PM tayo guys ha. Yes, sa Red App ito. Exclusive lang sa mga reviewee, mga enrollee natin. Sa mga hindi makasend guys, PM ko kayo mamaya. After ng live, lahat ng nag-PM re-replyan ko. Okay, lahat ba ng sinend ko sa inyong Gcash ko, hindi nyo na masendan? Sige, pwedeng bukas yung payment pero dapat mag-chat na kayo ngayon para ma-avail nyo pa rin yung 149. Kung sakaling gabi na kasi, hindi ko naman pwede kayong pilitin. So, guys, by inspection lang to, dapat kabisado nyo na rin yung mga perfect square numbers natin. Ayan. Yung 4 guys, that is 2 squared. Yung 9, that is 3 squared. 16 ay 4 squared. 5 squared naman si 25. 6 squared si 36. So, dapat yung andito ay 7 squared. 7 times 7 guys, that is 49. Ayun, ganun lang kasimple. Dapat memorize mo lang. Or madami pang pattern yan na possible. Pwede pa yung plus 5, plus 7, plus 9, plus 11, plus 13. Pwede rin yun. Ayan, pwede rin yung add numbers. Guys, final coaching to guys ha. Pag nag-start na tayo, hindi na tayo magla-live dito. Hanggang July 20 lang guys. July 20 ng umaga, yung last na enrollment. Pero yung promo guys, hanggang ano lang no, hanggang ngayon lang. Kaya dapat mag-PM na kayo kung interesado kayo. Final coaching with Gingineer. Ito guys, magre-reply na ako guys, sa Blue App kayo mag-message. Kung hindi kayo makasend ng through Gcash, express send kasi yung mabablock guys eh. Pwede rin naman yung Maya ko, Gcash to Maya, or from bank transfer papuntang Gcash, pwede yun. Okay na guys? Yes, mag-live pa naman tayo bukas. Okay, so salamat po sa panonood. Magre-reply na po ako sa inyo. Thank you po. Legit po 149 lang. Promo lang tayo ngayon. Ang original niyan guys, 399. Saan kayo makita ng review program na 149? Halos lahat ng topic andyan na. May mock exam pa oh. Refresher all subject pa. Limited lang yan guys. Ngayon lang yan, 149. 399 ang original niyan. Message nyo ako dito sa Blue App. Kung hindi kayo maka-message, try nyo mag-reply sa story ko or dito sa Black App guys. Re-replyan ko kayo mamaya. Okay, so sa lahat ng nag-PM guys, magre-reply na ako. Thank you so much sa panonood guys. Thank you. Okay. And live ko na to guys ha. Thank you so much.